beloved Boss Mike Cervera. Sa Court of Appeals, si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque upang questionin ang naging ruling ng Pasig City Regional Trial Court kaugnay sa pagkansela sa kanyang pasaporte at nagdedeklara sa kanya bilang pugante. Ayun! Nadagdagan na to. Ulit tayo ng isa. Si Beno. Si Beno. Ikulong na yan. Ikulong na yung Romualdez. Ay, nako! Okay na, Ben, ha? Natauhan ka na, ha? Very good yan. Very good. Oo, dalawa na tayo, ha? Di Pantino, ha? Iris Joy Ramirez, oh. Olive Macapagal. Oo, ha? Oo. Michelle Reyes. May dalawa na tayo. Ayan. Eto na nga ho, mga kababayan. Puntahon na ho natin. Oo. Si Ben ho ay natauhan na, mga kababayan, ha? O, congratulations kay Ben. Natauhan na. At ngayon naman, mga kababayan, eto hong Harry Roque, mga kababayan, ay nako, mukhang binibetchot din, binibengbang din ng kamalasan, mukhang naubusan na ng swerte. Dahil nga po, eto na nga po, kaninang balita po, umaapila si Harry Roque na, pinapapigilan, humihingi ng TRO. Ito, pasok. Naghain ng petisyon sa Court of Appeals si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque upang questionin ang naging ruling ng Pasig City Regional Trial Court kaugnay sa pagkansela sa kanyang pasaporte at nagdedeklara sa kanya bilang pugante. Kita nyo, diniklarang pugante ho si Harry Roque, mga kababayan. Mga kababayan, eto na ho. Si Harry Roque, balita kay Manang Mo Aimee. Alin? Balita kay Manang ko, mahaba pa rin ang baba. So paano ngayon ito, mga kababayan? Si Harry Roque, mukhang umaapila pa. Patay sa inalabas sa pahayag ng tanggapan ni Attorney Roque. Naghain sila ng petition for certiorari upang humiling ng temporary restraining order o TRO upang ipatigil ang implementasyon ng ruling ng korte. Nako! Ipilit ang kampo ni Roque na walang legal na basihan ang pagkansela sa kanyang pasaporte at pagdeklara bilang pugante sa kanya na may tuturing na paglabag sa kanyang karapatan. Nako! Umuwi ka na kasi. Yan ang problema. Ikaw kasi, layas ka ng layas. At ngayon, kinansela yung pasaporte mo. Paano na? Wala nang pasaporte, tuluyan. At ngayon, mga kababayan, mukhang tuloy-tuloy pa yung kaso niya. Kaya nga ho, mga kababayan, diniklara na ho na pugante si Harry Roque. Nasira na ho ang buhay ng bakla. Wala na, mga kababayan, ano pang aasahan ni Roque? Sira na ho ang buhay nito. Kaya ho, desperado na. Kaya kung ano-ano na lang ho, ang lumalabas sa bunganga niya. Ang tanong, eto po. Mga kababayan, lahat ng mga may tinatagong illegal na gawain ay pinapanagot ng Bongbong Marcos administration. Walang pinapaligtas. Isipin nyo maigi. Pagkaisipin ho nating maigi, nung panahon ni Digong, wala pong napapanagot na mga magnanakaw. Wala pong napapanagot na big-time drug lord. Wala. Walang napanagot na mga taong gobyerno na mga nagnakaw. Wala. Ni isa wala. Sa panahon ho ni Pangulong Bongbong, kung yun po ang pagbabasihan natin, mga kababayan, lamang na ho. Si Pangulong Bongbong, marami na hong mga naipakulong. Marami nang nakasuhan. At marami pang kakasuhan. At marami pa uling ipapakulong. Kasama na ho dyan yung pinsan niya na si Martin Romualdez. Hindi ho, porke kaaway lang si Roque, siya lang. Hindi po kakampi si Martin, pinsan pa, may ginawang kasalanan, hayahayan. Hindi ho ganon. Si Pangulong Bongbong Marcos,
Kapag ka nagkamali ka, may kasalanan ka, mananagot ka. Ganun po siya eh. Kaya alam nyo, idol na idol ko yan. Love na love ko yan si Pangulong Bongbong Marcos talaga eh. Teresita Tan eh. Totoo kasi isa doon siyang magnanakaw. Kasi malaki na ang nanakaw ni Digunyo. Hayaan na natin doon sa mamulubi ang animal na yan. Huwag bigyan ng awa. True. Mga kababayan, dapat talaga ito eh. Alam nyo, kapag ka ito nasa kulungan, dadalawin ko ito eh. Dagdag pa ng dating kalihim na nagkaroon ng grave abuse of discretion ng korte dahil sa paglabag umano sa kanyang karapatan sa ilalim ng due process, presumption of innocence at freedom to travel. Kasi, umuwi ka din, iharapin mo yung kaso mo. Nagtatago ka sa batas na sinasabi mo eh. Di ba? O mamaliin mo yung batas, napakasimple lang naman ng solusyon dyan. Harry Roque, umuwi ka. Umuwi ka rito, harapin mo sa husgado dahil nakasampa. Abogado ka naman, Eka. Magaling ka naman, Eka. O ikaw, ipagtanggol mo yung sarili mo sa harap ng korte. Hindi yung nasa malayo ka, ngawa ka ng ngawa. Daldal ka ng daldal. Puro ka fake news. Puro ka paninira. Di po ba mga kababayan? Puro paninira. Di ba? Dadalang ko ng panibagong wig. Nabigo rin naman ang Pasig RTC na kilalanin ang kanyang patuloy na paghiling ng asylum sa Europa na dapat sundin ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Kita nyo mga kababayan ko, nagtatago sa batas eh. Nagtatago! Tony Roque ay naharap sa mga kasong qualified human trafficking kaugnay sa operasyon ng sinalakay na POG-Hub. Walang piyansa ho yun. Qualified human trafficking. Parang yung human trafficking din. Yung kaso ng kakampi niya, si Mike Defensor. Ano na update doon? Alam nyo na ba ang update kay Mike Defensor? Nako, pare-pares na ho sila ng kaso, no? Human trafficking. Sa kay Roque, qualified human trafficking. Marami. Ganon din kay Mike Defensor. Human trafficking din. Nako, yung pamilya mo. Di ba? Sabi, hindi naman ako, yung asawa at anak ko yun. Di kasama ka rin dun. Our beloved Boss Mike Cervera.